Pag-usapan natin itong isang partikular na na eruption ni Taal Volcano na kung saan ay nangyari ito noong 1749. Kasi may nabasa ako mga buddy na dalawang article tungkol dito at nagulat ako doon sa isang article na kung saan patungkol nga ito dito sa 1749 eruption. So may ipapakita ako sa inyo na unang article from the Batangas History, Culture and Folklore. The 1749 eruption of Taal Volcano which forced two pueblos to become one as Tanawan. So the present-day city of Tanawan is among the province of Batangas' oldest population centers. It can trace its roots back to the two pueblos set up by Augustinian missionaries back in the 16th century. So itong pueblo na to was the fourth pueblo sabi dito na set up in Batangas in 1584. After Taal, 1572. Ang Batangas, 1580. At yung Tabuco, 1580 rin, presently Kabuyao. Prior to 1749, there were 9 previously recorded eruptions of Taal Volcano. So, nagsimula sa 1572, no? During the Spanish colonial era in the Philippines. So, most of these were invariably written accounts, yun ang kagalingan nung panahon ng mga Kastila. Itong mga pare ay nagre-record talaga ng mga nangyayari sa Pilipinas, partikular na dito sa Batangas. So itong mga Agustinong pare ang na sulat ng mga naging karanasan nila. So it was the Augustinian order which had been given the task of founding pueblos along the perimeter of Lake Bonbon, or yung Taal Lake. So, noong 1572, for instance, the same year when the Pueblo of Taal was founded, Father Gaspar de San Agustin described the volcano's activity. Ito yung sabi niya, "There is a volcano of fire which is wont to spit forth many and very large rocks, which are glowing and destroy the crops of the natives." So kita nyo, kung ano yung nakikita natin ngayong mga ginagawa ni Taal, ginagawa na niya noong una pang panahon, 1500s pa lang mga body. So ganun katagal nang nananalasa itong si Taal Volcano. Nabanggit pa nga dito yung the quiet was broken kasi nanahimik na matagal in 1707 na kung saan pumutok nga itong binintiang malaki. Then dito sa baba, almost a decade later, 1760 na mga body, pumutok uli ang Taal na kung saan ito naman yung sa Kalawit Point. Yung sa pagkakalam ko, ito ay underwater yung naging eruption nito. Yan no, eruption was from the crater known as Kalawit Point which was facing the Pueblo of Lipa, then located at the present-day village of Tagbakin. So galing tayo ng Tagbakin ng isang araw. So doon talaga nagsimula ang unang pueblo ng Lipa sa Tagbakin. Seismic activity during the eruption causes seishes. Itong seishes para siyang tidal wave or tsunami mga body, no. Pabalik-balik yung alon, yung tubig, para gang yung naglagay ka sa isang palanggana ng tubig tapos inuuyog mo ganyan o inuuga mo, so kita yung tubig pabalik-balik na umaalon sa dalampasigan o sa gilid. Ganun daw yung seishes. Which in turn cause waves to rise as high as 16.7 meters. So imagine nyo kung gaano kataas itong 16.7 meters na wave o yung alon. So volcanic activity in 1716 forced the relocation of the Pueblo of Lipa to what is presently the village of Lumang Lipa in Mataas na Kahoy in 1724. Noon. So, ang pagkakalam ng marami doon nagsimula sa Lumang Lipa bago pa lumipat dito sa present location nila. Pero hindi. Sa Tagbakin muna, then Lumang Lipa, at may nabanggit pa nga mga body na Balete. Yung sa akin nabasa na isa. Then, yung last na ay dito sa mismong pinaroroonan na ng Lipa City.
So there were further eruptions, 1729, 1731, but in 1749 would come Taal volcano's most violent eruption during the Spanish era. Most violent eruption ang sinasabi dito, or at least up to that point. So an eyewitness account of that event was written by the Augustinian priest Father Buen Cochillo, parish priest of Sala, at the same time, or at the time. So dito, binabanggit niya na volcanic activity, Buen Cochillo wrote, began at night on the 11th of August. Napansin daw niya na extensive glare over the top of the volcanic island. He gave the matter no further thought and retired to his room to get some sleep. So, kala niya kung ano lang yung liwanag na yon, natulog uli siya. And around 3 in the morning, so alas 3 ng umaga, madaling araw, he was awakened by something like heavy artillery fire and began to count the reports. Ayun. So, ang inaakala nitong pare na to, na may dumating lamang na galyon mula sa Nueva España or yung Mexico, na kung saan kapag may dumadating pala ay parang binibigyan ng pagpupugay bago papasok siya sa Balayan Bay, parang may pagpupugay sa Our Lady of Kaysasay. Pero, ano yun nagpapaputok ng kanyon ng artillery. Pero napansin niya na sumobra na yung dami, na halos 100 na yung naririnig niya na putok. Imagine nyo yung tayo, maririnig mo yung putok ng ganon sa panahon natin ngayon. Diba? Ang dami. So at dawn, the entire pueblo could see what had happened in the dark of the night. Sabi ni Padre ay the immense column of smoke which rose from the summit of the volcano island. From the water arose enormous columns of sand and ashes which ascended in the shape of pyramids to marvelous heights, sobrang taas, and then fell back into the lake like illuminated fountains. Kasi nga, may mga, siguro may mga petra na, mga malalaki ng bato kasama. Tapos meron ding earthquakes. So yun yung yung description dito. Actually, meron pa nga dito mga body. Dito sinasabi yung mga nangyari, yung mga naging epekto nitong pagputok na to. At nabanggit ulit yung 1716 na kung saan ay yun nga, nagpalipat doon sa pueblo ng Lipa, papunta doon sa sa lumang Lipa ng mataas na kahoy. So yun yung first article, no? Pinadaanan lang natin. At itong second article, mga buddy, itong nakita kong to, na kung saan ang sinasabi dito, 1749 Taal volcano eruption detailed in horrific Spanish report. Tapos, ito 2020 pa itong article na to by Mario Alvaro Limos. It details 4 volcanoes on Taal Lake erupting simultaneously. 4 volcanoes, mga buddy. So, hindi natin alam kung gaano to katotoo itong article na to. Pero, ito ay base doon sa sa mga recorded na naranasan, isinulat ng mga pare. Details 4 volcanoes on Taal Lake erupting simultaneously. Hindi natin alam kung ano mga volcan to. Pero, bihado tayo na ang isa ay ang main crater. Kasi meron ditong drawing or illustration na may sulat na Astila, Ito, Polo Grande, ito yung main crater. So, nandito yung sungay. Tapos, meron pa dito isang bulkan. Itong Polo Nuevo, mga buddy, sa pagkakaalam ko, ito ay ang Binintiang Malaki. Tapos, meron pa rito. So, 4. Ito yung Mount Makulot. Yan yung nakita natin, It details 4 volcanoes on Taal Lake. So, comment nyo nga kung sinong mga nakakalam ng history nito. Kung ano mga bulkan, ano mga crater ang nagsabay-sabay na pumutok. Dito nakalagay, ayan
yung description niya. So, 1749 itong mga body na eruption na sabi dito. Ito, yan. Nakalagay dito. Tapos, meron ditong sulat at ito yung translation. So, basahin natin. On Monday, August 11, 1749, at 3 in the afternoon, begins the eruption of the volcanoes. Volcanoes, meaning plural, characterized by deeply horrific scenes and earthquakes. The water in the lake has changed during midnight to late afternoon when it started to heat up, and then what followed was the air around the lake which caused deaths around it. So, ang duda ko dito yung sinasabi na air around the lake which caused deaths around it. Itong mga body ay carbon dioxide, CO2. Kasi mabigat mabigat itong gas na to. Odorless siya. So, until now, the main volcano has been erupting and still continue with the quakes. Ano, katindi. I still don't know what happened in the villages of Plipa and Sala. It caused severe damage to people in the surroundings. The eruption of Taal continued until August 13 of 1749. So, 3 araw, mga body, na pumuputok. Tapos dito nakalagay, according to the National Historical Commission of the Philippines, the report also describes the flooding of Taal Lake, which claimed the lives of numerous inhabitants. At itong nakikita natin to, illustration na to, depicts the simultaneous eruptions of the various, yan, the illustration depicts the simultaneous eruptions of the various craters in the lake. So, hindi nabanggit dito kung ano yung dalawang crater kasi itong isa, yung Polo Grande or yung primary crater or yung main crater at ang sunod ay itong Polo Nuevo pero 4 yung sinasabi dito mga body na pumuputok simultaneously. Nangyari pala talaga yon sa Taal Volcano. Nasasanay tayo na isang beses lang, isang pagkakataon yung isang crater o main crater lang pero ito sabay-sabay, simultaneously. So, ilang years lang? 1749, 50, 51, 52, 54. After 5 years, yung naman mga body, 1754 eruption. So, ganun lang ka-likely yung panahon bago nagkaroon uli ng isang matinding eruption na nagpalubog sa mga bayan na nandyan sa Taal Lake. Kung minamali, ito pa rin ang kakayahan ng ating bulkan. Nasasanay ka na sa kanyang ipinapakita na akala mo ay hanggang dyan lang siya, well, nagkakamali kayo. Written history, mga body. Napakatindi ang mga naging eruption niya. No? Kaya posible pang maulit. Kaya patuloy tayo nag-educate. Kahit na tayo hindi sa eksperto sa mga nakikita natin mga impormasyon, binibigay natin to para at least maging aware pa rin yung ating mga kababayan sa posibleng mangyari kay Taal Volcano. Kung nangyayari ito noong unang panahon, sa mga previous eruption niya, posible pa rin mangyari ngayon.